Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP. Oras! Eksakto, en punto. 6:05. Humahataw, humahagupit, lumalatay na komentaryo sa himpapawid. 2x2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2x2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2x2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2x2. Nais po ng Pangulong Bongbong Marcos na magpatupad ang DOTR ng mga reforma sa broken road safety system ng bansa na nagresulta ng trahedya. Malagim na aksidente na kumitil ng ilang buhay, kabilang ang isang bata na anak ng isang OFW at apat na mga bata pa dun sa Esitex. Nangako po ang Pangulo na bibigyan ng hustisya ang mga biktima ng kalunos-lunos na aksidente na naganap sa NAIA Terminal 1 at sa Esitex Toll Plaza. Bilang tugon, isang department order ang ilalabas ni DOTR Secretary Vince Dizon na nag-aatas po sa mga PUVs o mga Public Utility Vehicles at motorcycle taxis upang sumailalim sa mandatory drug test kada 70 araw o 3 buwan. Inatasan din ni Secretary Dizon ng LTFRB at LTO na rebisahin ang maximum na bilang ng oras o driving hours ng mga driver at limitahan ito sa 4 na oras lamang mula sa 6 na oras upang maiwasan ang matinding pagod. Isyu ng bayan. Katotohanan. 2x2. At maitim ang balak, magtago ka na. 2x2. Si Jerry at si Anthony, narito na. 2x2. Hahataw ng todo, urado ka. 2x2. Ang katotohanan, dala nila. 2x2. Walang sinasamba pali, maniwala ka. 2x2. Hataw ng gusto, tol, umasa ka. 2x2. 2x2. Hi. Maganda morning. Magandang umaga, bayan! Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Muli pong sumasa inyo ang 2x2 sa umagang ito ng Friday! Yuhuu! Bilisan natin. Bilisan natin. At maraming commercial. Maraming commercial. Commercial muna tayo. Maya. Kala ko kasi parang extra lang tayo dito pero yun ang ano talaga yun? May mapapayagan na natin Diin. Dahil sa nasa huling linggo na tayo. Kailangan pagbigyan natin ang mga kandidato natin, kumpatsero, para mas lalo silang makilala ng ating mga botante. Totoo naman. Kailangan yan. Halimbawa, 106 Trabaho Party List. Nakakanta ka na. Yun ang importante, mga jingle na ganyan. Yung mga gumagawa ng jingle na to, simple lang pero pag natandaan mo,
Ay, nako, patok na. Mapapakanta ka lagi. Yan yung tinatawag na LSS. Ayan. Last song syndrome. Pag nakakanta mo na yan, abay, yun na yun. Habang bumoboto ka ng ganun. talaga. 106. Trabaho pa. Kaya pagalingan, dapat yan ang tandaan ng mga kandidato. Huwag masyadong, hindi mo, alam ka namang ikarga mo sa 30 seconds na commercial, ang lahat ng gusto mong gawin bilang Talaga. mambabatas Talaga. Hindi o kaya pwede. kung politiko ka. Ano Tsaka man. itong huling linggo, lalo na itong huling linggo na ito, kumbatsero, hindi na yung ano pa gagawin mo, ano yan, yung ikukwento mo pa, buhay mo, wala na. Wala na, hindi na yun. Wala yun na yan. Tapos na yun. Tapos na yung mga panahon na Mga gano'n. Okay, no? Nag-brown out yata. May brown out. Brown out. Pinatayin tayo kuryente. My guess, my guess. Hindi yan. Yung, Yung okay lang kami. Okay lang. Naririnig niyo ba kami? Naririnig niyo naman kami. Narinig lang. Ayos naman. So, Walang saka monitor. alam mo kumpatsero kung bakit importante yung pakanta-kanta na yan. Sapagkat yan gigising sa'yo. Kung driver ka, pag kumakanta ka, ibig sabihin gising ka. Gising ka. Subukan ninyo yun. Isang halimbawa, inaanto ka, subukan yung kumanta. Kahit sintonado ka. Kahit sintonado. Oo, kumanta ka. Kapag kumakanta ka, ibig sabihin gising na gising ang diwa mo noon. Hindi ka inaantok noon. Top At story. importante yon sa isang nagmamaneho. Yung hindi ka makatulog. Yung kapag ikaw kasi naging masyado ng kampante sa pagpamaneho. Yung bang, kumbaga sanay na sanay ka na sa pagmamaneho. Ando ng tendency kumbatsero, yung easy na lang yung ginagawa mo. Makakatulog ka na talaga. Makakatulog ka. Lalo na nga kung mga long haul. Long drive. Long driving, ika nga. Ang laman po ngayon ng mga pahayagan, mga pangunahing pahayagan, puro may kinalaman sa pagmamaneho. Ayan, Halimbawa, yung narinig natin kanina, magiging mandatory ang drug test po. Pag ikaw ay nagmamaneho ng PUV, ibig sabihin, kapag Bus. ikaw ay kumikita, ang pinagkakakitaan mo yung pagmamaneho ayan, sa lansangan, ikaw ay kailangang isailalim sa mandatory drug test every 90 days. 90 days. At So every 3 months. Pati alcohol testing. Hindi, alimbawa katulad ngayon kumbatsero, kapag ka naka-aksidente, sabi, naka-drugs ba yan? Hindi, ayaw pumayag hindi. Ito kailangan mandatory drug testing na itong sinasabi na ito ng DOTR. At ang sabi ho ng DOTR ay magpapalabas sila ng department order. Yes. So hindi na nito kailangan ng legislation. Hindi na. Na Kasi manggagaling pa sa Kongreso at Senado. Iba, parang ang pinupunto dun siguro kumbatsero, iba ang patakaran sa mga may nakasalalay sa iyong buhay. Yung kapag marami kang sakay at yun nga yung ikaw nagtatrabaho na ang trabaho mo ay pagmamaneho. Doon ka nabubuhay, doon ka kumikita. Pwede siguro yun, no? Ito pa po isang magandang angulo naman ng Manila Times sa dami po ng mga balita na yan. Ito po, driver's licensing to be Yan. overhauled. Nako, nadali mo, Secretary Vince Dizon. Nadali mo yan. Ang ganda ng punto niya. Yan ang una. Diyan Number one. dapat magsimula ang lahat. Diyan dapat magsimula ang lahat. Ito po yung binanggit po niya, the truth hurts, Ang sabi niya. katotohanan ay masakit. We have been handing out licenses Tayo'y matagal nang nagbibigay ng mga lisensya like candy na tulad ng isang candy to people sa mga tao who sino couldn't pass a proper driving test. na hindi kayang magpasa ng isang tamang pagmamaneho. That ends now. Tapos na yan. A driver's license must mean something Ang lisensya sa pagmamaneho ay dapat na may kahulugan. beyond paying a fee and memorizing answers. Hindi lang sa pagbabayad dahil sa nagbayad at pagmemorya ng mga sagot. Hindi ba may exam kasi yan May exam. Totoo yun, Secretary. Pinahirapan pa ni Sekretary yun. Pinagmemorya pa yung binigyan ng lisensya. Yung iba dyan, may sagot na. May sagot na. O kaya provided yung sagot. Totoo. Basta nagbayad ka. Basta nagbayad Basta ka. nagbayad ka. At hindi ba, nung araw may mga sinasabi pa nga na bulag. Nakakakuha Nakakakuha ng lisensya. Talaga.
Jerry Baja at Anthony Taberna sa Dos por Dos sa DZRH. Minsan, kumbatsero, may kailangan pang mamatay Bago May- umaksyon. bago umaksyon. Totoo yan. Kumbaga, Madalas tayong ganyan. Sa isang banda naman, masasabi natin na sana ang buhay ng mga taong napahamak dahil po sa mga car crash na ganito ay hindi masayang. Ano? Totoo yan. Huwag pong masayang. Hindi lang sa pagmamaneho. Tulad na nangyari dyan sa NAIA. Ang napuntuhan ngayon yung bollard. Yung bollard. Tingnan mo na. Oo. Asan yung nakita ko isang picture, bit yung bollard. Oo. Ito. Ayan. Sa pahayag ang Philippine Star. Ayan o. Ayan o. May picture ho yung isang mama na pasan-pasan niya yung bollard. Bollard, oo. Oo, Yung bollard po kunyan bakal Bakal. Bakal Oo. na ibinabaon. May lalim pala dapat yan. Dapat malalim yan. Kasi babangga, may kunya. Kumbaga, ito. ang endurance test niyan, durability test, Oo. ay babanggain mo. Talaga. Oo. Oo. Ito parang parang ang nakabaon lang yung plate lang sa ilalim Parang ganun nga ang itsura. Nakamarka pa yung semento Yung mga 2 inches, 2 inches. Tapos makinis na mula roon. Ibig sabihin Napakababaw. pinakikintab pa yon. Nakalitaw yun na pinakikintab pa. Totoo yun, kumbatsero. Samantalang ang talagang, ayun, hindi na, yan po naman bollard, Tingnan hindi ninyo. po naman pang dekorasyon yan. May Hindi- purpose yan. May purpose po yan para sa kaligtasan ng ating mga ayan, yan po, babalik tayo doon. Kung hindi pa nangyari ito, ay hindi pa natin mapagtutuunan ng pansin. Ba't ba andyan yung bollard na yan? Kailan ba inilagay yan? Ba't ba ganyan na? Substandard ba yung material niyan? Mula yata nung unang may magpalipad tayo ng eroplano dito sa Metro Manila, andyan na yung bollard na yan. Ang sabi sa impormasyon, kumbatsero, ito daw po ay nakumpleto nailagay sa Terminals 1, 2, 3 at ang naglagay ay NAIA o Manila International Airport Authority noong 2019. Hindi pa katagalan Hindi yan. pa katagalan. Oo. Kaya tama yung tanong ni Kuya Angel kanina Kung tiningnan ba to ng COA? Tiningnan ba to ng COA? At kung tiningnan to ng COA, ba't nakapasa sa COA? Kaya yung pong, ang sabi nga nila, corruption kills. Ang mga kumbatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. Dos por Dos. Yan ang sad reality. Nakalulungkot na katotohanan dito sa atin sa Pilipinas. Tama. 2019. Bago pa. Bago pa lang Mga yan. 6 na taon pa lang. Kung yan masabi natin mula ho nang maging naya yan, andyan na yan Baka mapatawad mo pa matagal na Hindi, bago lang. Bago lang pala. Bago lang. Ay, nakakalungkot po mga kababayan. Siguro doon tayo sa moving forward. Moving forward muna, pwede naman tayong manisip. Pwede tayong magsasabi, sino ba ang presidente diyan? Pwede mo na. Sino ba ang nakaupo diyan? Hindi na po. Hindi na po. Moving forward tayo, dapat maging may aral. may matutunan tayo at may aksyon. Ayun, may aksyon na gagawin para hindi na maulit ang mga ito. Oras po natin, Vic Lima. Achi, ahya, Mr. Jalamtang, Lakyam, Chapwehun, 6:18 ng umaga. ACS Balita. Susunod na. Katotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Walang makakaligtas, walang makakalampas. Saan mang sulok ng kapuluan, Luzon, Visayas hanggang Kamindalawan. Basta't may balita, ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.
Araw po ngayon ng Martes, ika-6 ng Mayo 2025. Sa ulo ng ating ACS Balita. Index crime sa Metro Manila bumaba ng 26%. Department of Migrant Workers tiniyak ang tulong sa amang OFW na namatayan ng anak sa NAIA accident. Pangulong Marcos dadalo sa ASEAN Summit sa Malaysia. COMELEC may hirit kay Pangulong Bongbong Marcos. May 12 elections ideklarang holiday. Japanese restaurant sa Makati, hinold up ng riding in tandem. Mga ninakaw na cellphone, isinole. Pero wallet na may 25,000, tinangay. Dalawang hinihinalang salvage victims natagpuan sa isang tubuhan sa Negros Occidental. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Philippines. Hello, world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. At ito ang... ACS Balita. ACS Good News. Bumaba po ng 26% ang index crime sa Metro Manila sa unang 4 na buwan ng taon. Ito po ang nakangiting ibinalita ni Police Major General Anthony Aberin, ang direktor ng NCRPO, batay sa datos ng Crime Incident Recording and Analysis System noong Mayo 5. Kahapon po ito. Ayon kay NCRPO Chief Aberin, nakapagtala ang NCRPO na mahigit 1,600 focus crime mula Enero hanggang Abril, isang makabuluhang pagbaba. Ayun, matindi yung pagkakasabi. Isang ano daw? Isa daw pong, sabi ni Mother, isang makabuluhang pagbaba. Ang ibig sabihin nun, significant. Ayun! Yung pala ibig sabihin ng makabuluhan, significant. Isang makabuluhang pagbaba mula sa mahigit 2,000 kaso sa katulad na panahon noong nakaraang taon. Inugnay ni Aberin ang pagbaba ng krimen sa ipinatupad na crime prevention measures, kabilang ang tuloy-tuloy na training at sapat na resources, pagiging aktibo para mapigil ang krimen at mabilis na pagtugon sa pagpatupad ng batas at pakikipag-ugnayan sa komunidad. Kabilang po sa mga krimen na bumaba ang bilang ay ang rape, physical injuries, homicide, murder, robbery at theft. Alas 6:27 ang ating oras. Diyos maray na aga sa Indogabos, mga Bicolano. Mata na kamo, gising na. Tiniyak ng Department of Migrant Workers na tutulungan ang amang OFW ng nasawing 5 taong gulang na bata sa NAIA Terminal 1. Ito'y matapos sumalpok nga sa departure area ng paliparan ng isang SUV na ikinasawi ng kanyang anak at ikinasugat ng kanyang asawa, ina at pamangkin. Sa inilabas na pahayag ng ahensya, makikipag-ugnayan sila di papaliwanag sa employer ng amang OFW sa Europe kung bakit hindi siya nakarating. Nanawagan din ang DMW sa publiko na ipanalangin ang agarang paggaling ng asawa ng nasabing OFW na hanggang ngayon ay nasa ospital pa at hindi pa alam na patay na ang kanilang anak. Nanawagan din ng hustisya ang DMW para sa mga biktima, kasama ang isa pang lalaki na nasawi rin sa aksidente. Alas 6:28 ng umaga, dadalo sa ASEAN Summit si Pangulong Bongbong Marcos. Ayon kay Press Undersecretary Attorney Claire Castro, gaganapin sa Mayo 26 at 27 sa Kuala Lumpur, Malaysia ang nasabing summit. Kabilang sa mga inaasahang mapag-uusapan tungkol sa ekonomiya at seguridad na maaaring kaharapin ng mga bansang kasapi ng ASEAN. Una nang sinabi ng Pangulo na nagkausap na sila ni Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim tungkol sa ekonomiya at seguridad sa rehiyon at umaasa siyang magpapatuloy ang naturang talakayan kasama ang iba pang leader sa summit. Hiniling ng Commission on Elections kay Pangulong Bongbong Marcos na ideklarang holiday ang Mayo 12 sa Lunes para hikayatin na mas maraming Pilipino na makaboto. Binigyang din ni COMELEC Chairman George Garcia na ang pagdedeklara sa May 12 bilang holiday ay magbibigay daan sa mga tao na bumoto ng hindi nababahala na liliban sa trabaho. Paliwanag pa ni Garcia, kahit dineklara bilang special non-working holiday ang 2022 presidential elections, kailangan pa rin ang deklarasyon ng Pangulong Bongbong Marcos. Nasa 68 milyong Pinoy ang inaasahang boboto sa darating na eleksyon na magsisimula alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi.
Samantala, tinawag ng COMELEC chairman na fake news ang kumakalat sa social media na binago ang eleksyon sa May 12 at ginawang Mayo Ajes. Takot-takot na mga kalokohan, ano? Namimigay na daw po ng balota ang COMELEC sa mga LGU sa Metro Manila. Bilisan natin at walang tayo oras. Sige. Bilisan natin, kumpatsero. Napakarami komersya. Ina. Narito na si RH5 Val Gonzales. Coming Val! Kaya Anthony, sunod-sunod na mga truck ng Commission on Elections ang lumalabas ngayon at nagkakarga na mga balota na i-distribute sa iba't ibang mga lokal na pamahalaan dito sa National Capital Region. Pinangungunahan mismo Jerry Anthony ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia itong pag-distribute ng Commission on Elections ng mga balota at lalapitan ko lang itong nasa 7.5 million yung kabuang bilang ng mga balota na gagamitin sa NCR. Ito yung bilang ng i-distribute Jerry Anthony ngayong araw nagsimula. At kabilang doon sa unang mga paghahatiran na Jerry Anthony ng palota ay ang Caloocan, ang lungsod ng Marikina, ang Pasig, Valenzuela, dito sa Quezon City, Malabon at maging dyan sa Navotas at sa San Juan. Abang hindi lang tatanungin lang natin kung gaano katagal yung may distribute itong mga balotang ito. Gwardyado ng mga tauhan ng PNP SWAT kung saan mga LGU yun yung kumukuha dito sa mga balotang ito na dadalhin sa iba't ibang lugar. May kausap lang itong si COMELEC chairman na George F. Garcia na siyang nangunguna dito sa operasyon na ito ng Commission on Election. Balikan natin. Pagka po pwede na, balikan natin kagad. Okay, yan yung, lalapitan ko na si Chairman George Garcia. Sir, gaano ho katagal ang aabutin itong operasyon ng pag-distribute ng mga balota? Atin din ka, Jerry, magandang umaga po. Magandang umaga po. Kaya ito na po yung kahuli-hulihang deployment natin. Na-deploy na po natin ang lahat ng mga balota sa lahat ng rehiyon ng ating bansa. Ito po NCR, 2 araw lang po natin gagawin ito. At 7.5 million, katulad ng nabanggit kanina, ang mga balotang involved. So ngayong maghapon na ito, mga 8 kaagad na mga syudad ang ating pong mag-deploy. At bukas naman, yung natitirang mga syudad ng buong NCR. Take note po, pinapaalala natin sa mga political parties, sa mga kandidato, sa mga citizens arms and interest groups, ang lahat po ng mga balota ay dinidistribute at binabagsak ng COMELEC sa ating po mga tresurero ng syudad at munisipyo. Yan po kasi ang nakalagay sa ating batas. Hindi po katulad ng mga makina o ng mga ballot boxes na dapat po ay sa amin po local COMELEC nakadistribute. Ngayon po, ang pagdidistribute po ng mga treasurer's offices sa mga guro ay maaari mangyari ng Biyernes, Sabado, Linggo hanggang madaling araw ng Lunes ng araw ng halalan, depende sa layo ng mismong lugar kung saan kukuhanin yung mga balota. Yun. Naibigay na ni Chairman lahat ng detalye dun. Kompleto na yun. Thank you, Chairman. Hindi na namin kaya abalahin, Chairman. Alam namin mahaba ang araw na to. Thank you so much. Ang ganda ng kurbata nyo. Buhay po. Thank you. Salamat si COMELEC Chairman George Erwin Garcia. At paalala ng COMELEC Jerry Anthony, hindi dapat na ma-divert sa ibang lugar yung mga i-distribute sa mga LGUs na mga balota, kundi diretso ito sa mga treasurer's office ng bawat lokal na pamahalaan. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. ACS Balita. Susunod! Tito Boy! Saan ka naman nakakita ng hold-upper na nagsosole ng kanyang hinold up? Mabait yan. At matalino. Matalino yan. Yung hold-upper na yan. Yan at iba pa sa pagbabalik ng ACS Balita. 6:34. This time check is walang balitang makakaligtas, walang balitang makakalampas, saan mang sulok ng kapuluan. ACS Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa iyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality pride detergent. Hi! Maganda morning! Ano bang araw today, kumpatsero? Today is Laundry Day Friday. Yuhu! At pag Laundry Day Friday,
all you need is Pride Washing Machine Detergent. May triple stain away formula kaya tanggal ang makapit, madikit, malupit na dumit man siya kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride. All you need is Pride. ACS. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Alas 6:41 na ng umaga. Diyos maray na aga sa Indugabos, mga Bicolano, mata na kamo, gising na. Iniimbestigahan na ng NCRPO ang tunay na motibo ng dalawang suspect sa pagnanakaw sa isang Japanese restaurant sa Makati noong Linggo. Ito yung makaraang kumalat sa social media ang CCTV footage na nangyaring robbery sa Izakaya Kojiro Restaurant sa Antonio Arnaiz Avenue na nagdulot ng alarma sa netizens at sa publiko. Sa nabanggit na video, makikita ang pagpasok ng dalawang suspect na may suot na itim na jacket at helmet habang isa ay naka-long sleeve shirt na may logo ng ride-hailing app na Joyride at naka-helmet din. Nanutok ng baril ang mga suspect sa may 10 customers ng restaurant. Ayan, oh. At saka tinangay yung kanilang mga cellphone. Pero hindi nito ginalaw ang Chanel at Louis Vuitton bags at iba pang high-end na accessories na suot ng mga customer. Nakalipas ang ilang segundo, bumalik sa restaurant ng isa sa suspect, ibinalik ang cellphones ng mga customer at ang tanging tinangay Nagsorry ba? Nagsorry? ay ang isang wallet na may lamang 25,000 pesos. Ayun. Baka nagsipag-sorry din sila, kumbachero. Nagsorry. Nagsipag-sorry. So yung pera lang talaga ang gusto Yung pera nila. lang kinuha. Ayaw na nilang magbenta pa. Oo, at lumilitaw, parang yung Japanese lang ang nabiktima dito. Siya lang ang may cash. Oo, yung iba kumbachero, puro mga noipi, pinagsusuli daw. Pinagsusuli. May mga linyada pa raw, mga Pilipino, wag yung Pilipino. May ganun pa raw eh. Ganun ha. At least makabayan. Makabayan, pero yung ginawa nyo na yun, hindi makabayan yun. Hindi yun. Iisipin ng ibang mga ibang lahi, ganito pa. Sila lang ang target. Oo, sila mga target. dayuhan. Pupunta pa tayo dyan. Talaga. Oo. Hindi, tsaka kaya sinuli yung cellphone, ano yan? Matetrace ka dun eh. Yun, mismo. Doon ka madadali, doon ka matetrace sa mga cellphone na yan. Mismo. Alas 6:43 ang ating oras. Masantosya kabwasanad sa kayo namin. Nagbangon gila. Bangkay na ng matagpuan sa tubuhan ang dalawang pinaghihinalaang salvage victim sa La Carlota City, Negros Occidental. Ayon kay Police Captain Rosini Cabuena, Deputy Chief ng La Carlota City Police, isa sa mga biktima ay natagpo ang hubad, puno ng putik ang katawan at nakabalot sa masking tape ang mukha, habang ang isa namang biktima ay nakabalot sa tarpaulin. Sinabi ni Cabuena na inaalam na nilang pagkakakilanlan ng mga ito, ngunit iginit na walang iniulat na missing individual sa lungsod. Hinala ng pulisya sa ibang lugar, pinaslang ang mga biktima at itinapon lamang sa naturang tubuhan para iligaw ang investigasyon. Tinanggalan na ng driver's license ang halos 100 mga driver na nagpositibo sa random drug test noong Semana Santa. Ayon kay LTO Chief Asek Vigor Mendoza, 11 sa mga ito ay bus driver, 11 UV Express drivers, 47 tricycle drivers at 2 konduktor ng bus. Huling hantungan bukas, Mayo 7, ang pinaslang na veteranong journalist na si Juan Johnny Punsalan Dayang. Ito po sa ganap na alauna ng tanghali. Sa detalyeng inilabas ng pamilya Dayang sa Manila Memorial Park sa Sucat, Parañaque, ililibing ang mga labi ng 89 anyos na journalist at dating alkalde ng Kalibo. Kasalukuyang nakaburol ang mga labi ni Dayang sa Santuario de San Antonio Chapel sa Makati. Naghatid sa kabuuan ng ating ACS Balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baja. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Balitang makatotohanan. Balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride Detergent. Baja at Anthony Taberna sa 2x2 sa DZRH. Let's Marvin Gaye and get it on. Maraming mga positive naman ang reaksyon sa sinabi po ni Secretary Vince Dizon Till the dawn
na i-overhaul daw po ang paglilisensya, yung proseso ng paglilisensya ng mga driver. Ayun, Dapat importante talaga yun. pasensya na sa termino ha, dapat pahirapan ang mga kumukuha ng lisensya ng pagmamaneho sapagkat hindi po para alam niyo yung pagkuha ng lisensya ng pagmamaneho parang pagkuha ng lisensya ng baril yan eh. Dapat ganun. Kasi yung pong sasakyan ay nakakabuhay, nakakapatay din. Kaya nga. Oo, ang ganun din ang baril. Nakakabuhay, nakakapatay din. Talaga. Kaya Oo. dapat talaga ayusin yan. Oo. Nandyan talaga, dyan magsisimula. Yung pinaka-basic, kumbachero. Basic, totoo yun. You got the healing that I want. Alas 6:52 ng umaga, Till the dawn. meron na daw pong person of interest sa kakaibang robbery incident sa Makati. Kausapin natin si RH15, Giselle Ricafort. Coming, Giselle! Sa Jerry Katunying, may person of interest na nga yung Makati Police sa kakaibang robbery incident sa isang Japanese restaurant sa Pasay Road, Makati City, Kamakailan. Yan yung kinumpirma sa DZRH ni NCRPO Director Major General Anthony Aberin. Sinabi ng NCRPO Director na nagpapatuloy yung kanilang investigasyon at backtracking sa mga CCTV sa lugar. Nag-build up na niya sila ng kaso at tumagkalap na ng sapat na mga ebidensya ngayon. Samantala, sinabi rin ni Aberin na ayaw ituloy yung kaso ng isang Japanese customer na natangaya ng 25,000 piso laban doon sa dalawang armadong holdapper. Pero sila naman anya sa PNP, yung tatay yung complainant, at maghahain ng mga karampatang asunto sa mga sospek. Nagpapatuloy ngayon yung investigasyon ng NCRPO at pinakapanayam na nila yung mga biktima at testigo upang malaan nga yung tunay na motibo ng mga salarin. Kakaiba kasi yung ginawa ng mga suspect mula naman doon sa tipikal na robbery incident. Ibinalik kasi ng dalawang nakasuot ng helmet yung mga kinuha nilang cellphone sa mga customer, maliban na lamang doon sa wallet nga na naglalaman ng 25,000 pesos. Sa kopya ng CCTV footage na viral ngayon sa online, makikita yung dalawang lalaki na nakasuot ng helmet, isa sa kanila yung nakasuot pa ng uniform ng motorcycle taxi yung biglang pumasok dito sa establishment at nagdeklara ng hold up habang kumakain yung mga customer. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH na sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Giselle! Katonying at Ka-Jerry. Anthony Taberna, Jerry Baha, ang samahang pinatibay na ng panahon. Dos por dos. Dos por dos. Nakakausap natin, kumbachero, si PNP Chief. PNP Chief. PNP Chief sa Metro Manila. NCRPO. NCRPO, Major General Anthony Aberin. Chief, RD, sandali lang ha. Mag-unload lang kami Konti ng lang. konting Konti commercial. lang to. Medyo humigop-higop muna kayo ng mainit na kape dyan sa Bikutan. Sandali po lamang. Timang balak. Magtago ka na! Anthony Taberna, Jerry Baha. Dos por dos. Dos por dos. Dumadami ba ang bad boys sa NCR? Bad boys pero naging good boys. Pagkatapos daw pong mang-hold up ng dalawang lalaking ito sa isang Japanese restaurant, pinagsusuli yung kanilang mga nakulimbat maliban doon sa isang pitaka na may lamang pera. Usapin po natin si PNP Chief Anthony Aberin. Siya po ang PNP Chief sa NCRPO. General Aberin, magandang morning. Si Katunying po ito at saka si Ka Jerry. Good morning, Katonying and Ka Jerry at sa lahat po ng kasama kong taga-subaybay niyo. Opo, General, na-establish na po ba kung sino-sino talaga itong mga ito, mga suspect na ito? Actually, ongoing pa po yung investigation ng Makati CPS at based po sa latest report po ng ating Chief of Police ay may tinututukan po silang person of interest. But of course, we have to understand na dapat madagdagan po yung ebidensya at ipinag-utos po natin yung agresibong backtracking po ng mga CCTVs sa area para may establish po talaga natin yung identity po ng mga gumawa po nun.
May tinitingnan ho ba kayong kakaibang anggulo dito, General? Dahil kakaiba yung ginawa nila ng hold up tapos pinagsusuli. At ang kinuha lang yung yung wallet na may pera. Na may pera, Actually po, yun po ang ipinag-utos natin na tignang mabuti, imbestigahan mabuti kasi ito po ay taliwas po sa pangkaraniwang nangyayaring robbery scenarios. And kung makikita nyo, kinuha yung mga gamit. Based dun sa report po ng ating COP, kinuha yung mga gamit, yung mga relo na mamahalin, mga bag na magagalin, at saka mga kwintas, hindi po kinuha. Pero kung makikita nyo po sa video, yung isang kasama po nung naka-blue po, na naka-uniforme ng ride-hailing apps, hindi niya nakita na may ibinulsa yung kasama niya. Palihim na ibinulsa. Kaya nung paglabas nila is ibinalik lahat yung ginamit, except doon sa palihim na ibinulsa po na pitaka na may lamang pera. And base sa investigation po, nung umalis po sila, ay nagpaalam pa raw po yung mga gumawa nito at humingi po ng dispensya at sinabing, "Sir, ma'am, sorry, wala po kaming kinuha." Yun po raw po ang sinabi. So, kami rin po ay nagtataka kung ano ba talaga ang motibo ng mga taong ito. Ano ba yung gusto nilang ipahiwatig, bakit ganun po yung ginawa po nila. So, yung palihim na ibinulsa, kung alam lang din ng isa, naisoli din yun. Yun po ang assessment namin. Kasi hindi po nakita nung kasama niya na may ibinulsa, kung makikita nyo sa video. So parang palihim. Kumbaga hindi na isauli. Kinupit lang niya, no? Parang kinupit, hindi nagdeklara ng lahat. Anong ibig niyo sabihin po? Tinitingnan niyo rin po ba yung angulo na baka ito ay may intensyon na takutin yung mga kumakain diyan. Hindi kaya kasi turista yung kaya nga yung Japanese lang ang nawalan dahil sa kinupit no isa. Yun po yung tinitignan natin at saka yung mga kinuhanan kasi may mga Pilipino po diyan parang yung mga Japanese lang po yung inano nila. Parang may intention silang tinitignan natin kung intention nilang manakot lang dun sa atin. Kasi parang kakaiba po talaga ito. So, tinututukan po natin talaga yung ano ba talaga yung motibo po nito. Hindi talaga, sa tingin natin, hindi talaga hold up. Hindi talaga robbery hold up ang pangunahing motibo nila o intention dito, General. Yun po yung isang tinitignan natin. Of course, this is still a robbery kasi nawalan po. Yun po yung ginawa nila. Consummated po yun. Binaling nga lang dahil po sa nila. kinupit. Pero of course, tinitignan din natin sa kabilang anggulo kung anong motibo. Ano ba talaga yung purpose nito. Kasi abnormal po ito Kung ikaw talaga isang magnanakaw, lahat, kukulimpatin mo po lahat yan Pati po yung pera doon sa may counter and everything, kukunin mo lahat yan. Pero sa kanila is pagkalabas, ibinalik po lahat yung gamit. Except doon sa ibinulsang pitaka po na may lamang pera. Malakas daw po ba yung restaurant na yan, yung Japanese restaurant na yan? Opo, sabi po ng ating Chief of Police is malakas po ito at tinitignan din po natin yung anggulo na kasi parang may mga kapartners po yung may-ari nito then naghiwalay na po sila. Ayun. Tinitignan din po natin yung isang anggulong yun. Oo. So, naghiwa-hiwalay yung mga may-ari. Opo, naghiwa-hiwalay po yun. Pwede ring tingnan mabuti yan. Baka sinasabutahe din yung negosyo, no? Kasi pagka may ganyan, kakabahan na yung mga kumakain hindi na ako kakain dyan. Parang gano'n, ano, General? Tinitignan din natin yung anggulong yun. Hindi pa natin masabi sa ngayon. Na-check nyo na ho yung Joyride kung talagang taga-Joyride sila. Taga-Joyride yung nakasuot ng uniforme. Nagpapadala na po tayo ng request po sa Joyride at hopefully makuha po natin yung resulta kung tao po nila ito. Meron pa Pero based doon sa initial na checking po natin is yung motor, yung plaka po ng motor hindi po nagja-jive po doon sa sa rehistro po. Sa rehistro. Okay. Sa isang malamang hindi po ng Joyride po. Sa isa pa pong krimen na nangyari kahapon, meron daw pong attempted
merong isang bank robbery na napurnada kahapon diyan sa may Western Bikutan, Taguig, General. Tama po yun. Kahapon po ay may isang naganap na bank robbery hold-up po dito sa may party ng Taguig at tayo po ay mapalad dahil nahuli po natin yung suspect at yung nakuha po yung pera ay na-recover po natin. Nakuha na po pala yung pera tapos isa lang talaga yung hold-upper? Lumalabas po na mag-isa lang po siya kasi mag-isa po siyang pumasok pero chine-check din po natin yung mga CCTVs baka may kasama po siya dun sa labas na nag-aabang. And the same, inintay din po natin yung bangko kung bibigyan po tayo ng kopya ng CCTV kasi ni-request na po natin. Kayo po, General, hindi ba nahiwagaan din kayo dito na mag-isa lang yung pumasok sa isang bangko na hold-upper o bank robber? Opo, kakaiba rin po ito dahil one-man gang po yung lumalabas po na actually po pagpasok niya ba sa bangko is hindi po siya na-challenge ng mga gwardiya kasi may dala po siyang bag at tuloy-tuloy lang po siya doon sa dahil of course kilala po ng mga gwardiya po yung client po na to dahil regular customer po sa bangko. Kilala. Kilala na po sila. Nakapasok po siya na hindi po siya nakapkapan at hindi po tinignan po yung laman po ng bag niya na malaking bag. Camouflage bag po. Tapos po, nagdeklara ng hold up, ganon. Nag-standby muna po siya dun sa loob, nag-obserba, then after a while po ay nagpaalam po na gagamit po ng CR. banyo, ng CR po. Then of course, dahil po siguro sa kilala ng mga empleyado doon, pinayagan po siyang gumamit ng banyo. Then paglabas po niya ng banyo ay of course may hawak-hawak na po niya yung baril niya at may bonnet na po at nagdeklara na po ng tinutukan na po niya yung mga teller. Ano po baril nito? Ano dala niyang baril? 9mm po yung baril niya po, 9mm po. Pistola. Tapos yung pera andun na ho sa counter o may binuksan bang vault? Pinabuksan po, tinutukan po niya yung pinaka-in-charge po doon at pinabuksan po yung vault. At ito, tinitingnan ko, malaki din 7.4 million yung naikarga doon sa kanyang bag. Ganun po ba? Opo, 7.4 million po yung naikarga sa bag. And mapalad po tayo dahil isa sa mga teller, nung malingat po yung hold-upper ay napindot po niya yung alarm na connected po doon sa pinakamalapit na police station. Pagka-receive po ng alarm doon sa police station ay nag-responde po kaagad yung ating mga kapulisan doon. Ang laking bagay nung automated alarm signal na gano'n, ano? Opo, yun po yung malaking nakatulong po. Actually po, pagdating po sa bangko, of course, yung nag-responde po, tinanong yung bangko kung may nangyayaring holdapan po doon. Pero sinabi ng mga gwardiya raw po na wala. Pero yung mga pulis po natin ay nagduda po, kaya umikot sila ng konti dahil salamin po yung mga walls doon, sinilip po nila. At may nakita po nila yung isang teller na kumakaway doon sa pulis natin na isinesenyas din na wala. Pero may nakita siyang isang lalaki doon na nakabonet at may hawak na baril. So this prompted them to really pasukin po yung lugar. And coincidentally, yung isang teller nakalabas po sa exit para tumakas. Yun po yung nakita pagkakataon po ng pulis natin na persang pumasok na po sa bangko para isubdue po yung wala hong putukan na nangyari, Chief? Wala po kasi nagulag din po yung hold-upper natin at biglaan yung pagpasok ng pulis at nag-agawan po sa baril. At luckily po, wala na pong putukan na nangyari. Mabuti na lang. Ilang minuto po yung response ng pulis, General? Medyo interesado po kami doon. Almost more than 3 minutes po yung response time po. Mabilis na rin po. Mabilis po yun. Opo. Mabilis po yun at talaga pong yun po yung average response time po natin. Pero mula ho nung pumasok yung suspect at magdeklara ng hold up at makuha yung mga pera, yung buong bago pa dumating yung mga pulis, gaano ho katagal yun yung proseso, yung naging
pangyayaring yun, General? Halos sumaabot daw po ng 5 to 10 minutes po kasi ano po muna dito sa nagtambay muna po siya sa loob at parang nag-oobserba po yung suspect po natin. Nung nakakita po ng pagkakataon na gumamit ng CR, yun na po. Nag-CR. Ginagawa na po niya yung kanyang purpose. Hindi ba natin pwedeng banggitin yung pangalan ng suspect at ano ba profile nito? Siya pa ay 52 years old at tubong Muñoz Nueva Ecija at pansamantalang na ninirahan po sa may Palar dito sa Palar Village dito po sa Taguig. Parang of course sa may paupaan siya at accordingly ay parang maliliit na parang nanganganib po na maliit ng bangko ata yung kaupahan niya. Kaya allegedly yun nagawa niya po daw po yun. At yun po yung inirason po niya. Yun ang initial asking po natin nung sitwasyon po. Mabuti po, walang putukan nangyari, walang nasugatan dyan. At naibalik yung pera. Naibalik yung pera, walang nakuha kahit 7.4. So, ngayon po ni-roll out nyo na yung pong scenario na meron silang mga kasabwat, ganon? Hindi po natin na pwedeng i-rule out yung scenario na yon kasi hindi po against protocol po yung mga nangyari po kasi. Yung pagpasok po, hindi po nakapkapan. Although kakilala mo dapat yan, kapkapan mo pa rin, Yes. check mo yung bag. Tapos during the incident po, yung dalawang gwardiya, parehas po na nasa labas. At tinitignan po natin lahat yung anggulong yon and we have requested yung bangko to furnish us of the CCTV footages para ma-check natin yung mga actuations po ng mga tao sa loob. So, iniimbestigahan din po pala yung mga gwardiya? Indirectly, pero tinitignan po natin yung anggulong yun, kung ano po yung actuations nila, tapos ano po yung ginagawa nila during that time. Kasi pag-responde po ng pulis natin, sila pa ang nagsabi na walang pulis. Yun na nga. Yun eh. Chinek man lang sana nila na, of course, tinignan man lang sana sa loob kung ano yung nangyayari. Kung hindi, But automatic, pagkatanong, sinabi nila raw na walang gano'n. Kung hindi man nila alam, aanga-angang mga security yan. Kung hindi sila kasabwat, General. Parang ganun po yung lumalabas. So ito pong nangyaring ito, totoong bank robbery ho itong pangyayaring ito. Hindi katulad nung isa kanina na parang fake parang practice. Parang Opo, totoong bank robbery hold up po ito. Totoo po ito. Well, congratulations po dun sa mabilis na responde. Wala pong 3 nasaktan minutes. dyan. Tapos po ay nasubdue po, nahuli po yung suspect. At wala pong nawala kahit na isa. General Aberin, Chief, maraming salamat po Thank you, Chief. sa inyong oras at magandang umaga po. Maraming salamat po ka Tonying at ka Jerry. Good morning po. Mabuhay po kayo. Si PNP Chief NCRPO, Anthony Aberin. Masamang tao lang ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, magtago ka na! Anthony Taberna, Jerry Baja, 2 por 2! 2 por 2! Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon. Makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baja. Sa ulo ng ating mga pangunahing balita, DOTR magpapatupad ng malawakang reforma para tugunan ang tinatawag na Broken Road Safety System. Mandatory drug test sa mga PUV drivers ikinasa. Inilagay na steel bollard ng nagkakahalaga ng 8 million pesos sa NAIA Terminal 1 kinuwestiyon kasunod ng aksidente na ikinasawi ng 2 at ikinasugat ng 4 na iba pa. 2 ang casino junket operators na dinaanan ng ransom money sa kidnap slay, pinangalanan ng PNP. Halos pisong rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo. Ayan, magkabisa na.
Kissing auction sa campaign sortie ng kontrobersyal na mayor ng Ordaneta, Pangasinan, inupakan. Ano raw? Kissing auction, matindi talaga tong mayor ng Ordaneta. May pagkano talaga, Oo, no? eh. Lava boy. At suspect sa pang-hold up sa isang bangko sa Taguig, arestado, tinangay na 7 milyong piso na ibalik. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Philippines. Hello, world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. At ito ang... Pangunahing balita. Magbabalik po kami pagkalipas ng 3 araw. Init! Tapos na ba tayo? Oh. Nasaan ang init dikit sa tag-init? Bro, Yo, malapit na kala magtagulan. ko ano na eh. Alamin natin ang kinaroroonan ng ating init dikit sa tag-init promo. Si Erwin! Go, go, go! Ang init! Ang init ng panahon. Pati ulo ng mga tao ang init. Pero hindi mag-iinit ang inyong bunbunan kapag kayo nagpadikit ng diesel rate sticker dahil pwede kayo manalo ng instant pa premyo dito nga sa ating init-dikit sa tag-init. Dito yan sa may Petro Hill sa Paco Public Market kung saan nandito yung isa sa mga pinakamagandang struktura na tinayo noong 1932 na Art Deco building ng Paco. At syempre, dito makikita rin yung napakaraming mga sasakyan, nagde-terminal yung mga jeep at mga tricycle na biyaheng Paco, vice versa, to any point of Luzon. Yan, no? To any point of Luzon. Ang gawin nyo na, magtungo na din sa ating location at magpadikit ng diesel rate sticker at manalo na ang ating instant pa premyo, bigas, grocery, at diesel age merchandise. At syempre, may chance pa kayo manalo ng 1,000 pesos cash kapag kayo natawagan sa ating inidikit kambal pa premyo na phone-in promo. Kapag kayo natawagan mamayang hapon sa mga programa ng break time, ng public service hour na may binauhan at ang balansyado, 1,000 pesos sa inyong iuwi. Kaya naman, ano pang hinintay nyo? Magpadikita ng diesel age sticker dito sa public market ng Paco. Dito yan sa Pedro Hill Street, sa Paco, Maynila. Aris number 6, Sherwin Bata Alfaro, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Anthony Taberna at Jerry Baha. DZRH. Pangunahing balita. Alas 7:30 na ng umaga, Kityampoa. Pinatasan po ng Pangulong Bongbong Marcos si DOTR Secretary Vince Dizon na tiyaking mapapanagot ang mga responsable sa magkasunod na aksidente sa kalsada. Partikular na rito ang aksidente sa SCTEX na ikinasawi ng 10 at sa NAIA na 2 naman ang namatay. Sa video message ng Pangulo, kabilang sa kanyang ipinag-utos ang pagrepaso sa pagbibigay ng lisensya sa mga driver, nationwide audit sa mga bus operator at pagpapataw ng kaukulang parusa sa sinumang lalabag. I have instructed Secretary Vince Dizon of the DOTR to move decisive. First, to identify and to hold accountable those responsible. And second, to put in place the necessary reforms to prevent further loss of life. We are taking the following actions. Review of driver licensing to ensure that only fit, capable, and responsible individuals, whether driving public or private vehicles, are allowed on our roads. Una na ring ipinagutos ng Pangulo sa Department of Labor and Employment na wakasan ang mga hindi ligtas at mapagsamantalang mga gawi sa sektor ng transportasyon. Tinukoy ng Pangulo ang labis na oras ng pagtatrabaho, quota system at iba pa. Magkakaroon ng ilang reforma sa road safety system ng bansa. Ito ang kinumpirma ni DOTR Secretary Vince Dizon bilang tugon sa anyay broken road safety system ng Pilipinas na nagresulta ng sunod-sunod na aksidente ang komitil ng mga inosenteng buhay. Kaugnay nito ay pinagutos ng kalihim sa LTO at sa LTFRB na tiyaking nasusunod ang mga panuntunan sa pag-assess sa roadworthiness ng mga PUVs. Paiigtingin din ng DOTR ang Motor Vehicle Inspection System at itutulak ang full implementation ng RA 10916 o ang Road Speed Limiter Act na nag-oobliga sa pag-install ng speed limiter ng mga sasakyan. Kinokonsidera din ni Dizon ang pagtataas ng Public Transport Safety Board, isang primary agency
pagtatatag ng Public Transport Safety Board na siyang titingin sa seguridad ng publiko sa public transportation system, land, air at maging sa karagatan. Obligado na sumailalim sa drug test ang lahat ng PUV driver sa buong bansa. Ayon kay DOTR Secretary Vince Dizon, gagawin ng regular ang mandatory drug testing at hindi lang tuwing kukuha ng lisensya o magre-renew. Makikipagtulungan ng DOTR, LTO at LTFRB sa PDEA para sa pagpapatupad nito. Number 1, today I will sign a department order ordering mandatory drug testing for all drivers of public conveyance vehicles. Ibig sabihin nun, lahat ng PUV driver ay kailangan mag-mandatory drug test. Ang tinig ni DOTR Secretary Vince Dizon. Bumuhos ang galit ng publiko matapos ang nangyaring aksidente sa NAIA Terminal 1 kung saan isang Ford Everest ang bigla na lamang nanagasa sa departure area ng Terminal 1. Nanawagan ng mga stakeholders, legal professionals, politiko at mga ordinaryong mamamayan na imbestigahan hindi lamang ang driver ng SUV kundi maging ang posibleng korupsyon sa nangyaring sa pangyayari sa pagtatayo ng steel barrier sa area. Noong 2019, inanunsyo ng Manila International Airport Authority ang installation ng steel bollard na nagkakahalaga ng 8 milyong piso. Ang layon daw po ng steel barrier na ito ay maiwasan ng mga aksidente ng pagbangga ng mga sasakyan sa mga pasahero sa natulang lugar. Gayunman, mabilis na nahugot mula sa kinatitirikan nito ang steel board o bollard nang bumangga ang SUV. Dahilan upang igit ng mga netizens na hindi malalim ang pagkakalagay sa barrier at posible ring substandard ang materyales na ginamit. Tulos nga lang daw Sabi ni Ka Jerry Labasan, parang tulos lang yun. Ibininyag ng PNP ang dalawang casino junket na dinaanan ng ransom money sa kidnap slay sa isang Filipino-Chinese businessman kamakailan. Tinukoy ng PNP ang 9 Dynasty Group at White Horse Club na dinipositohan ng 200 milyong piso mula sa kidnappers. Mula sa junket operators, ikinonvert ang pera sa cryptocurrency o digital money bago hinati-hati at pinadala sa iba't ibang lokasyon sa loob at labas ng bansa. Target ng PNP at Anti-Money Laundering Council na ipasara ang naturang junket operators at i-freeze ang kanilang assets habang nagpapatuloy ang money trail. Lumabas sa investigasyon na dati ng katransaksyon ng mga junket operator ang isang Chinese national na dinakip ng NBI dahil sa umano'y pang-espiya. Yan po ang mahinang tinig ni General Jean Fajardo. Ay nag-appear po sa isang newspaper report po published noong February 26 na in-identify po siya as one of the individuals apprehended by the NBI for espionage. Ang tinig ni PNP spokesperson Jean Fajardo. Kinundina ng grupong Gabriela ang kissing auction nina Urdaneta City Mayor Julio Rami Paraino at Vice Mayor Jimmy Paraino sa isang matandang babae. Sa video, sinabing bibigyan ng ilang libong pisong premyo ang matandang babae kapalit ng paghalik kay Vice Mayor Paraino. Bilang reaksyon, sinabi ni Gabriela Secretary General Clarice Palce na hindi katanggap-tanggap ang ginawa ng naturang opisyal na i-auction ang isang matandang babae kapalit ng dignidad nito para lamang sa entertainment purposes. Giit din ng grupo, hindi maituturing na charity o generosity ang nangyari kundi pang-aabuso, hindi lang sa kababaihan kundi pati sa mga matatanda. Sa campaign rally ng mga Paraino, tinawag ang isang matandang babae sa stage at sinimulan ang bidding war. Sinimulan ang premyo sa 1,000 piso hanggang sa umabot ng 5,000 pesos ang premyo na ayon sa organizer ng rally ay isang charity. Susunod! Ito po! Naku, isa na namang karumal-dumal na krimen, kumbatsero. Isang tindahan, pinasok ng dating empleyado. Naku po. At pinagsasaksak ng mahigit 30 beses ang dati niyang kasamang empleyado doon sa establishment na ito. May CCTV kaya hindi makakalusot yan
At makakausap natin si Senate Majority Leader Tol Tolentino. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Alas 7:45 ng umaga. Ito ba ito, kumbatsero? Ngayon pala Road Safety Month. Ba, tingnan mo nga naman ng pagkakataon ano. Oh, habang ginugunita natin ang Road Safety Month, Sunod-sunod itong mga aksidente sa kalsada. Oo. Para ding Fire Prevention Month yan, no? oh, kung kailan na Fire Prevention Month, doon naman Sunod-sunod na sunog. ng dami ang sunog. Kausapin nga natin si Senate Majority Leader Francis Tolentino. Senator Tol, magandang morning! Magandang umaga po. Magandang umaga sa inyong dalawa at sa inyong mga taga-subaybay. Ang ganda naman ng backdrop nyo, may DZRH TV kayo sa likod. Pinagawa nyo ba yan? Kanina habang naghihintay po ako, ginawa ko na, inaral ko na. Galing. Thank you po dyan sa inyong magandang backdrop. Senator Tol, ang Senado po ay marami na rin nagawang batas tungkol po sa na may kinalaman sa transportasyon. Kanina pinag-uusapan namin ni Kumbatsero, nandyan po yung seatbelt law, yung drunk and drug driving law, merong anti-distracted driving law. Katakot-takot pong batas. May speed limiter law. May speed limiter law. Pero tuloy-tuloy pa rin po nangyayari. Nasaan ho kaya ang problema, Senator Tol? Alam niyo po, nakakalungkot, lalong-lalo na pag ang involved po ay yung mga bata, gaya nung 4 years old na babae, yung namatay doon sa toll gate, bata din. So, walang kalaban-laban po yan, walang kamalay-malay po yun. Nung MMDA po tayo, talagang chairman tayo, ni-stress natin yung tatlong enforcement, engineering, education. Pero yung disiplina po, mahirap minsan na ma-instill. Kaya minsan minumungkahi ko na yung renewal ng passport, dapat may kaakibat yun na palaging pag-evaluate, pag-test ng LTO, pero hindi pa rin ganoon. Kahit po tayo nagsimula ng speed limit sa Commonwealth noong araw, 60 kilometers, kung maalala nyo. Pati yung lady bus drivers, pinasukan ko po yun yung mga babae po magmamaneho ng mga bus para mas maingat, mabagal na kaunti at mas malambot ang pagmamaneho. Pero nakakalungkot, nandyan pa rin yan. Araw-araw po sa orthopedic hospital, alas 4 ng umaga. Ang laman po ng hospital ay yung mga orthopedic cases na tumba sa motor, binangga, etc. etc. Ang nakikita ko po rito, siguro, kung nagagawa po natin yung, halimbawa po yung sa eleksyon, di ba nagawa na ho yung minsan na re-registration uli. Ang nakikita ko po ngayon, talagang isang malalim na educational program. Paano po gagawin yun? Sa mga may lisensya? Yung may mga lisensya na. May lisensya na ay siguro bigyan ng credit yung magkakaroon ng re-educational program. Ibig sabihin, kagaya po na sa Singapore, ibang bansa may credit. Halimbawa, na nagkaroon ka ng violation na no parking o dahil re-education ka, ano mo na yon, burado mo na yon. Mga ganun pong incentives. Opo. Hindi, magandang bagay po yun. Saka, ang alam ko po, Senator Tol, kahit po sa ibang mga estado ng Amerika, yung pong bad record mo sa pagmamaneho, halimbawa, kung lagi kang nahuhuli sa overspeeding, sa speeding, sa swerve at kung reckless driving, na nakakarating sa HR mo yun, sa kumpanyang pinagtatrabahoan mo, at kapag ikaw ay ipopromote, maaaring makasagabal sa iyong promotion yon, yung ganong klase. Opo. Baka pwedeng gawin parang din dito sa atin yan. Opo. Opo, parang nag-community service. Opo. Yun, isa sa mga naiisip ko, pero wala po. Sa sasakyan naman, halos naman po lahat bago. Yung dahilan nung nangyari sa NAIA, akala daw niya, preno yung yayapakan niya. Yung pala, sinilyador. Ang lalayo na ho nun. Ganon din po yung iba, yung sa toll gate naman po, nakatigil na talaga doon. Totoo. Pero, nakakalungkot po, hindi natin yung engineering po, nando naman may mga stud lights na nga po tayo sa karsada, may mga street lights na sa driver na ho. Driver talaga. Driver. Kaya babalik tayo sa basic talaga doon sa sasalaing mabuti
yung bibigyan ng lisensya. Yung talagang karapat dapat na bigyan ng lisensya lang ang mabibigyan ng driver's license, Senator. Opo, kaya po minsan pag nasa SLEX ako, pauwi ng Cavite, hindi mo alam kung ano yung katabi mo, kung talaga marunong mag-drive ito. Baka ikaw ang bundulin. Kaya nga pinag-uusapan namin madalas dito ingat na ingat ka. Sumusunod ka sa lahat ng batas ng trapiko, pero yung biglang makakasabay mo yun naman ang makakadali sa iyo. Isang problema yung tungkol sa nakatulog dahil sa sobrang trabaho o kaya ay nakagamit ng droga. Ang balakin po ng DOTR ngayon ay mandatory drug test every 3 months. 3 months Sa mga public utility vehicle drivers, senators. Hindi na ho ba kailangan ng legislation ito, ng batas? Hindi na ho siguro yan. Nasa poder na po yan ng DOTR. Siguro i-random lang kasi baka merong kayang erase yan ng mga civil liberties groups na extraction of evidence yun without their consent. So siguro random sa mga bus terminal na ginagawa naman nung araw pa ho. Opo. Senator, Okay, yung breath analyzer po. Ayun, yung pa isa. Sa alcohol. Sir, isa na lang. Ano po nangyari dun sa hearing nyo? Yung follow-up hearing ninyo Ay, sa opo. Senado? Kung natunghayan nyo kahapon, tinatanggi po noong Mr. Paul Lee na hindi raw yun daw kabayaran na 930,000 ay hindi raw kabayaran ng Chinese Embassy sa Troll Farm. Sinabi ko, maglabas kayo ng invoice para patunayan nyo kung saan yung kabayaran. Sinasabi sa isang events law yan na June. Sabi ko, paano naman nagkaroon kayo ng bayad na September, yung events ay June pa. Sabi ko, ano yung content ng kabayaran ng budget proposal, cost estimate. Nung nilabas po sa akin, June 2023 po yun, nung nilabas po sa akin, pambili daw po ng antigen test, face shield, face mask. Sabi ko, PPE. Sabi ko, matagal nang walang COVID. Nung June 2023, wala na pong COVID kahit sa hotel. Ipasok na sa eskwela. Face-to-face na po lahat. Bakit naman namili kayo? Doon daw po binili yon. Sabi ko, mukhang talaga niloloko niyo itong committee ito at hindi totoo yan. At nilabas ko po yung travel records niya at ng kanyang mga empleyado. Halos buwan-buwan po nasa Shanghai, Canton at Beijing. In other words, ano po ang magiging initial report niyo po rito? Kung gagawa na kayo ng committee report? Meron pa tayong isang hinihintay. Yung sa in-aid of legislation, halos kasado na po yun. I-amend yung Commonwealth Act 616 na antiquated na. I-increase po yung penalties. At meron pa tayong isang hinihintay na report, medyo confidential, na makakasama po dito. Hintayin na lang po natin. Pero napatunayan din po natin kahapon na sila ay nag-hire pa. Hindi nila tinanggi yung nakapaskil sa pintuan nila. Pwede ka nila maging empleyado basta meron kang 200 followers sa TikTok. So, po, mga troll farms, tuloy-tuloy po yung kanilang pagto-trolling? Tuloy-tuloy po. Kaya po si Chairman Garcia ay nabahala din, pero inassure naman po ang publiko at ang committee na hindi po apektado ang eleksyon natin sa Lunes. Pero tuloy-tuloy pa po sila. At ngayon po medyo talagang nag-spike, lalo nung pakatapos ng hearing ko kahapon. Kaliwat kanan na po yung buzzer ko ulit. So, ganun po talaga yun. Para sa akin na pinocus po yung mga howitzer nila. Opo. Ingat po kayo. Ilag-ilag lang po. At sana yung mga kababayan natin matutong mag-distinguish ng good news, fake news, at saka disinformation. Maraming salamat po. Magandang umaga po. Maraming salamat po. Siguro po ito yung huling pagkakataon ma-interview niyo ako bago mag-eleksyon. Maraming salamat po. Sana maalala niyo po si Tol, number 61 po. Maraming salamat sa 2x2. Maraming salamat po. Si Senator Tol, 61. Tol Tolentino. Pangunahing balita. Val, ikaw na susunod. Sandali po lamang. Het, ikaw muna. 3 araw uli yan. Isang nakapanlulo mong balita, isa pong fast food chain crew ang nanloob ng tindahan. Dati. May ano rin yan, kuha rin sa CCTV. Kuha sa CCTV. Yung pong babaeng empleyado ng naturang establishment, patay. May follow-up report si RH5, Val Gonzales. Kamin, Val! Jerry at Anthony, kanunos-lunos ang kamatayang sinapit ng 22 anyos na babaeng service crew matapos itong pasukin at pagsasaksakin at pagtatagay pa ng 25 anyos na lalaki na dating empleyado ng isang fast food chain
na matatagpuan sa Tandang Sora Avenue, kanto ng Quirino Highway sa Barangay Sandaan, Quezon City. Sa pagsisiyasat ng Criminal Investigation and Detection Unit ng QCPD, dating empleyado ang 22 anyos na lalaking suspect. Lumalabas na gabi ng Sabado nangyaring insidente at kinabukasan araw ng Linggo nang madiskubre itong krimen. Katabi ko ang tagapagsalita ng QCPD, si Police Captain Feby Madrid. Ma'am, dalawang araw na ho yung insidente. Kumusta na ho yung investigasyong sinasagawa ng QCPD? Sa ngayon po ay masusing iniimbestigahan ng Quezon City Police District ang karudmal-dumal na pangyayaring ito. At patuloy po nagsasagawa ng malalim na investigasyon ng ating Criminal Investigation and Detection Unit. At patuloy din po ang sinasagawang continuous manhunt operation dito po sa pagkakaaresto nitong suspect. Ma'am, makikita ko dun sa video na mayroong matinding galit itong suspect dun sa babaeng biktima. Na-establish na ho ba ng QCPD kung mayroong relasyon yung dalawa? Sa ngayon po ay hindi po natin na-establish yung motive at patuloy po ang masusing investigasyon na isinasagawa po para po malaman ang talagang motive nitong suspect sa biktima. So, meron ho bang nanakaw, meron ho bang nakuhang pera? Yan din ang ating inaalam sa ngayon dahil may mga nakitang identification at meron andoon naman yung gamit nitong suspect na naiwan. Ang inaalam pa din po ay kung may mga yung kung ano ang mga nawalang valuables dito po sa biktima. Okay, Hindi pa natin pwedeng banggitin yung pangalan ng suspect? Tsaka baka pwedeng pakita na rin yung mukha para makatulong yung ating mga otoridad o ating mga kababayan sa paghahanap ng suspect na ito. Ang balita may tama din naagaw pa nung babae yung panaksak, nasaktan din niya yung suspect, Captain. At sa ngayon po sir, ang ating sinasagawa ay hindi po natin nilalabas yung litrato nitong, yung picture rather nitong suspect. Pero identified na po itong suspect, ang kanyang buong pangalan at yan po yung ginagawa ngayon ng ating Criminal Investigation and Detection Unit na masusing paghahanap, continuous follow-up manhunt operation dito sa suspect. Ang pangalan ay nakuha na rin po natin yung buong pangalan. Sige po. Sige po. Ano po pangalan? Ito pong suspect ay dating empleyado din ng isang dito sa fast food store at lumalabas na ito pong suspect ay si Mr. Eduardo Hilar Lagalaw alias Eduardo. At yan din panawagan natin sa mga few citizens at kung sino man ang nakakilala dito sa suspect na ito na maaaring makipag-ugnayan lamang po sa ating mga otoridad at sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya sa kanilang lugar. Yes, para ma'am. po sa agarang pagdakip at pagbigay ng hustisya dito sa biktima. Okay, maraming salamat po, Captain Feby Madrid. Thank you. Maraming salamat po at mabuhay inyong programa. Maraming salamat si Captain Madrid. At ipinagutos na nitong si QCPD Acting Director, Police Colonel Randy Glenn Silvio, ang agarang pagkakadakip dito sa nakakatakas pa rin suspect na responsable sa pagpatay, karumal-tumal na pagpatay sa isang babaeng service crew. Mula rito sa Campo Karingal, ako si Val Gonzales, DJ Rates, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you. Salamat, Thank you, Val. Val. Oy, si Ma'am Misisa May Go ay birthday pala ngayon, kumbachero. Kapatid ni Dr. Jessica D. Tsaka si Portia Belmes. Portia. Anak ng may-ari ng Arms Corps na si Bong Belmes. Ayan. Portia, happy birthday. Ay, Engineer Tol RB Victorino at Engineer RJ Panaligan, magandang morning. At magandang morning at happy birthday din, kumbachero. Happy anniversary din kina Carlos at Jan Abigail Rojas. Happy 19th wedding anniversary. Yung pong nagukay ng coral reefs diyan sa corals diyan sa Bohol. Pa-follow up natin bukas sa DENR. Bye! Happy weekend! Woohoo! Damdaming bayan. Susunod na. Woo! Hirap!